Okay. Let's bow our heads. Manalangin tayo. Yes, Lord. Hallelujah. O Lord, we thank you, Panginoon, Lord God. We come to you, Father God, sa gabi ito. Maraming salamat, Lord, sa biyaya na pinagpaloob mo muli, Panginoon, upang kami ay makapag-aral ng iyong salita, Lord God. Lord, your mighty, Panginoon, Lord God, presence in this place, Lord God, Holy Spirit, be with us, Panginoon. Teach us, lead us, Panginoon, Lord God. Mold us once again. In the mighty name of Jesus, O Lord God. Patuloy buksan mo po ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon, Lord God. Unite us in one spirit, Panginoon, Lord God, and give us the understanding, Panginoon, Lord God, of the spiritual things, Panginoon, na mga itinuturo mo, Panginoon, Lord God. Expand us, Panginoon, ang aming knowledge, Lord God, ang aming capacity, Lord. Give us, Panginoon, Lord God, the understanding, Lord God. And patuloy, Panginoon, Lord God, dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa sa aming Panginoon magkaroon ng focus sa iyong salita, Panginoon, Lord God, at sa iyong pangalan lamang, Panginoon, to glorify you, Panginoon, Lord God, sa gabi nito, in Jesus' name. We thank you, God. We seal them by the blood and fire of God, by the power of the Holy Spirit. Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige, palakpak sa Lord. Pwede ba pakifill in yung mga walang laman, ano? Lapit kayo sa akin ng konti. Lapit pa, closer. Closer and closer, you and I. Lapit kayo, huwag kayong matakot sa unahan. Hindi nyo ba alam kung ano ang hiwaga ng buhay sa pagupo sa unahan? Ayan. So, ang ating pag-uusapan sa gabing ito, paghahanda sa paglakad sa banal na spirito. So, bakit Kawikaan 28 po ang pinabasa sa atin ng Lord at Kawikaan 29? Sino po nagbasa? Kawikaan 28 at 29. Nakakalungkot kayo. Walang nagbasa, Kawikaan 28 and 29 sa bahay? Naku po, Lord, handa ba talaga kami? Okay, pinasimple po ng Lord, ano? Pinasimple para sa atin ng Panginoon yung ituturo niya sa atin. Kung makikita niyo po doon sa Kawikaan 28, dalawang bagay lang po yung sinasabi niya doon, kahit po sa 29, ano po, yung paglakad ng sa flesh at saka paglakad sa spiritual. Kung makikita niyo po doon sa binasa kanina, ano po, kung babasahin yung muli, ano po, mamaya pag uwi niyo please, basahin niyo po para maunawaan nyo, ano, ha? Hindi po yan binigay ng Lord para bilang paghahanda po kasi yon sa sasabihin niya sa gabi nito. Okay? So sabi po ng Panginoon sa atin, tayo daw po ay pinoprosesong muli. Ano po, sa panibagong level ng inyong buhay espiritual. Diba? At ibihin, proseso na naman. Panibago na naman, di ba? Mahalaga daw na ang buhay natin ay palaging nakaayon sa banal na spirito sapagkat dito natin makukuha ang katugumpayan ng lahat ng bagay. Pakibasa nga po, 1 John 5:2. Verse to 5. 5, verse 2 to 5. Ito ang palatandaan iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ng kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Ay, sorry Kuya Jerry, hindi ko nabigay sa ano. Hindi ko nabigay sa'yo. Sorry po. Okay? So sabi po rito, ano po, ang palatandaan po na iniibig natin ng Panginoon ay tinutupad natin ang kanyang utos. Ano po, hindi sa alam lang natin yung mga utos ng Panginoon. Pag sinabi pong utos, ito po yung Biblia. Ito po yung Word of God na sinasabi. Ano po, lahat ng mga utos ng Panginoon na nakatala sa Biblia, kapag sinabi po ng Lord na tinutupad mo ito, doon mo pinapakita na ang Panginoon ay mahal mo. Mahal mo po ba ang Lord? Mahal ba natin ang Panginoon? Amen. So sa gabing ito, ang utos ng Lord sa inyo, makinig kayo at huwag niyong pansinin ang inyong katabi at ang focus niyo lamang ay si Jesus. Okay? So huwag niyo pong pakaisipin yung mga tahanang naiwan ninyo sapagkat ito po ay para sa inyo. Okay? So sabi po ng Panginoon, pinaalala niya sa atin na una ay kailangan malinis ang inyong kaisipang pangtao. Kaya po nung last Friday,
ay tinuro ng ating kasama si Prophet Mark, ang renewing of mind. There is power sa renewing of mind, okay? Ang sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos, kayo ay nalilinis. Ito ang nagpapatatag ng inyong pananampalataya at tumitibay ang inyong pagtayo sa inyong mga paniniwala patungkol sa Panginoon. Efeso 5:26, pakibasa po. Efeso 5:26. Upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at isalit. Sa Efeso po, inalintulad sa mag-asawa, ano po, gaya ng isang church, ang isang babae, di ba? Ang isang babae na ihaharap sa dambana ng isang lalaki, ano po, pinapanatili yung purity. Washing by the word. Kailangan ma-purify tayo, ma-sanctify, ma-consecrate. Okay? By the word of God, nalilinis po tayo upang sa ganon, pagdating na tayo ay haharap sa Panginoon. Di ba? Pag tayo po ay haharap na sa Lord, di ba? Tayo ay malinis sa kanyang harapan. Okay? Hindi po sinasabing malinis na hindi wala kang kasalanan. Ano po? Yung renewing of our mind ay okay. Tapos na tayo sa mga Nephilites na yan ay patuloy na umaatake sa ating isipan. Kasi bakit? Ito yung battleground. Diyan po kadalasan na merong labanan. Nag-uumpisa ang labanan sa isipan ng tao. Okay? So, awit 119:89, pakibasa nga po. Awit 119:89, ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ayun. So, as it is in heaven po, ang salita ng Diyos ay parehas pa rin. Sa langit, ganun din po, ang salita ng Lord ay may power. Ganun din po dito sa atin, okay? So, iisa lamang po yan. Ang sinasabi ni Abba Father, ang sinasabi ni Jesus, at ang sinasabi ng banal na Espiritu ay iisa lamang po. So, sabi po, kaya mahalaga na isabuhay ang bawat salita ng Diyos na inyong naririnig o nagrerema sa inyong mga buhay. Sa pamamagitan nito, nahuhulma daw po ang inyong katauhan sa spiritual. At ang inyong mga kaalaman patungkol sa Panginoon ay mas lumalalim. Sabi po sa Mateo 5:20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ayun. Kung ang pagsunod po natin ay katulad ng mga pariseyo, ano po ba yung mga katulad ng pariseyo? Ano po ba sila? Diba? Salita lang ng salita. Batas palagi. Pero hindi mo sa kanila makita kung ano yung sinasabi nila. Kaya nga merong practice what you preach. Diba? Gawin mo rin kung ano yung pinipreach mo. Isabuhay mo rin kung ano yung sinasabi mo sa kapwa mo. Diba? Okay? Sinasabi mo, kapatid, mahalin mo yung kapwa mo, pero ikaw mismo hindi mo mahal ang kapwa mo. Hindi makita sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. So kapag malalim daw po na ang inyong pangunawa sa salita ng Panginoon ay lumalalim din ang inyong relasyon sa Kanya at lumalalim din ang inyong pananampalataya. So kapag meron na tayong pangunawa, nauunawaan nyo na yung mga salita ng Lord, ano po, yung pangunawa natin mas lumalawak. Napapansin niyo ba? Kaya nga glory to glory sinasabi. Pabait ng pabait. Kung dati mahina yung pasensya mo, nagiging nadadagdagan na. Diba? Hindi ka na magagalitin. Hindi ka na palamura. Okay? Yun po yung nagagawa ng salita ng Diyos sa isang tao. Kaya namumold yung ating character. Namumold yung way ng ating pamumuhay. Okay? From man's way, nagiging God's way, yung ating mga kilos. Kaya nga sinabi ng Lord, diba, yung righteousness ni Jesus, napupunta sa atin. Naintindihan nyo? Nakukuha? Naabot niyo po ba? Okay? O Lord, help us. Sa mga bagay na yun, alam niyo po yung salita ng Diyos, yun po yung magpapalalim sa inyo. As you go along sa inyong relasyon sa Lord, habang lumalalim kayo, at alam niyo, kapag ito ay naranasan mo na, di ba, yung nagre-rema, yung Bible verse sa'yo, tapos nilakaran mo siya, in-apply mo siya sa buhay mo, kinabukasan, iba na naman yung rema. Okay? Maaring some other day, ibabalik sa'yo ng Lord yung Bible verse na yon, pero another level naman. Meron siya ulit ituturong bago.
pero the same verse. Okay? So sabi po sa John 14:21, pakibasa po. John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Okay. So sabi po ng Panginoon, kapag tayo ay lumalalim na ang pangunawa mo sa Lord, lumalalim din po yung relasyon mo. At the same time, yung pananampalataya po natin, lumalalim na rin. Kaya tumataas. Laderize ang isang Kristiyano. Hindi po yung ngayon ay pera pa rin yung problema. Diba? The basic na yun yung pera. Sa susunod dyan, lumalaban ka na sa spiritual. Diba? Sa susunod, magpapagaling ka na ng may sakit. Tapos sa susunod, hahawak ka na ng mga care group. Magdi-disciple na. Okay? So yun po ang kaibahan na kayo ay malalim sa salita ng Diyos. Yun po ang kaibahan na tayo ay founded sa Word of God. Rooted sa Word of God. Okay? So sabi po sa John 14:21, di ba, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad. Mga tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Tinanggap niyo na po ba ang salita ng Diyos? Tinupad niyo po ba ang salita ng Diyos? Ayun. Kaya ang isang Kristiyano po ay hindi makausad sa kanyang paglilingkod. Kaya wag po tayo magtataka kung walang blessing. Wag magtataka kung bakit ganoon pa rin ang buhay. Ano po? Kasi bakit? Nasa pagsunod ang pagpapala. Hindi po sa alam lang natin. Ang dami-dami nating alam na Word of God, di ba? Pero hindi natin tinutupad yung sinasabi ng Diyos. Hindi natin ginagawa yung mensahe ng Panginoon. Okay? So, John 14:23, sumagot si Jesus, ibang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So, karugtong po ito, nung kanina. Ang sinabi po rito, tumatanggap at tumutupad sa kanyang utos. Okay? Pero kapag tinupad mo ang salita ng Diyos, ano ang pangako ng Panginoon? Iibigin siya ng aking Ama. Hello? Kapag tinupad mo yung utos ng Lord, the Word of God, di ba? Jesus is the Word of God, ha? Okay, huwag kayong mamamali. Kapag tinupad mo yung utos na iyon ng salita ng Diyos, pinapakita mo na mahal mo ang Diyos. Ha? At the same time, di ba, lumalalim ang relasyon mo sa Diyos, lumalawak ang pangunawa mo, tumataas ang pananampalataya mo, okay? For faith cometh by hearing. Hearing of the Word of God. Di ba? Nakita niyo po, connect po siya. At kapag yun po ay natupad ninyo, pagpapalain kayo ng Lord, at iibigin siya ng aking Ama. Palakpakan nyo naman ang Lord. Iibigin ka ng aking Ama, di ba? Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Hello. Oh Lord, let them hear you. Pupunta at mananahan sa Kanya. Pag sinabi ni Jesus, di ba, mananahan sa Kanya, the kingdom of God. The kingdom of God. Dadalhin ka ni Jesus. The kingdom of God. Oh. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin. Di ba? Kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So that means ay hindi po natin masyadong mahal ang Lord. Aminado ba tayo doon? Aminado tayo doon. Diba? Aminin na po natin. Sorry Lord, hindi kita masyadong mahal kasi hindi ako tumupad sa mga salita mo. Okay? Kaya maganit ang blessing, Maganit. Maganit ang ating buhay spiritual. Maganit ang blessing natin financially. Diba po? Lahat po yun. Kaya nga sinabi, di ba?
Unahin mo ang kaharian ng langit at lahat ng ito ipagkakaloob sa iyo. Idaragdag na nga lang eh. Diba? Kaharian. Kaya nga sinabi ni Jesus, diba? Dadalhin, mananahan. Nakuha niyo na po ba yung sekreto ng Lord? Mahina pa rin. Okay, so mas nagiging puro daw po ang isipan natin. Kapag tayo po ay rooted sa Word of God, alam mo kung ano yung mga salita ng Diyos na panghahawakan niyo po, ano. Pagdating ng kayo ay dumanas ng labanan, dumanas ng pagsubok, ay yun din po yung ibabala ninyo kay Satanas. Mga salita din po ng Lord ang ibabala ninyo. Yung Word of God mismo na pinanghahawakan mo, kaya mahalaga na nagre-remo po yung inyong mga devotion. Kasi bakit? Yun po yung panghahawakan nyo. Pagdating ng kayo ay susubukin, ano? Ang Diyos po hindi nagsusubok, ha? Hindi po nag-aano ang Lord sa atin. Tayo po ay, yung testing na ginagawa ng Lord sa atin, ay testing ng fruit of the Holy Spirit at ng inyong mga faith. Okay? Yung testing na yon, minimal pa po yun. Minimal pa po yung mga testing na yon. Kasi bakit? Marami po yung testing na yon. Kaya nakita nyo, di ba? Love, pero different kinds. Different level. Love yung tinuturo sa'yo ng Lord, pero Lord, ito na naman, bakit hindi ko maunawaan? Another level po pala siya ng love. Another level ng joy, peace, patience. Okay? Kasi bakit? Inihahanda ka pala ng Lord para pagdating doon sa malaking laban, which is yung temptation ni Satanas sa'yo, makakayanin mo. Okay? Kaya meron tayong mga malalaking pagsubok sa buhay. Kaya meron tayong, di ba, naranasan natin last year. Ngayon, meron na namang mga testing. Wala kayong kaalam-alam. Monday pa lang ay labanan na. Hanggang kahapon. Ano po? Pero yun ay testing sa atin ng Panginoon. Testing sa atin ng Lord kung tayo ay handa na. Handa na ba kayo? Are you ready to take off? Sabi ng Lord. Okay? So, mas nagiging puro ang ating mga isipan. Ano po kapag tayo ay lumalalim sa salita ng Diyos? Nababawasan yung mga negatibo sa ating isipan, yung mga entry points natin, nawawala na masyado, di ba? Hindi na masyadong nasasapian, na-o-oppress, di ba? Nakakayanan na nating i-deliverance yung ating sarili. Alam niyo po, kahit na hindi, ang tawag dito, tinanong ko po kasi ang Lord, Lord, bakit po ganon? Kasi vessel din po ako. Vessel din ako, di ba? Bakit hindi ako madalas i-deliverance? Bakit wala akong sapi? Okay? So, kinonfirm po yun ng Lord. Kapag palabasa po kayo ng Bible, kayo ay mismo nalilinis na. Ang isipan ninyo ay nalilinis na. Okay? At the same time, yung puso ninyo, sumasabay po yun. Kapag kayo ay nagbabasa palagi ng Biblia. Okay? So, sanayin nyo po ang inyong mga sarili, ha? Mula sa araw na ito, sanayin nyo na po. Kanina lang, eh. 2 chapter lang yun. Diba? Kailangan maunawaan daw po ng bawat isa na napakahalaga ng salita ng Diyos. Hindi lamang dahil memorize ito, ngunit nagagamit sa inyong mga buhay. Dito kayo nag-uumpisang lumakad sa banal na spirito. So, sino po ba sa inyo dito ang nag-walk na? Lumalakad na sa banal na spirito gamit ang mga salita ng Diyos. Ano? Gamitin niyo pong weapon. Weapon po natin yan, yung Word of God. Gamitin niyo pong kalasag lahat ng mga itinuro ng Lord sa atin, di ba, every Sunday? Di ba? Para pagdating ng oras na ikaw paalalahanan ka ni Satanas kung ano yung kasalanan mo, alam mo kung anong isasagot mo. Di ba? Tumigil ka, Satanas, I am delivered, I am free. Di ba? Ha? Dapat alam niyo po yun. Dapat pinapanghawakan niyo yun sa inyong mga buhay. Ano po? Ha? Minsan itetest po kayo sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Kapwa Kristyano pa. Di ba ganito, bawal mag-preach ang babae. Di ba? Pero nung nagrema po sa akin yun, yung sa Galatians, talagang pinanghawakan ko yun. Hindi, ang lahat ng nakipagkaisa kay Jesus, wala nang Hudyo, wala nang babae, wala nang lalaki, wala nang hintil.
Lahat ay pwedeng mag-preach. Okay? So, yun po yung ibabala ninyo kapag si Satanas, binibira kayo. Yun yung secret weapon ninyo. Okay? Hindi deliverance agad. Ha? Hindi deliverance agad. I need vessel. I need ano. Okay? One thing yung deliverance, ano po, pero ang pinaka-weapon talaga natin ay Word of God. Ha? Kasi ang pag-ano po ng kaaway ay, ang pagsugod sa inyo ng kaaway ay hindi po kapag magkakasama tayo. Kapag mag-isa na po kayo. Diyan po yung totoong laban. Handaan niyo po yan. Ano po? Sabi po ng Lord, kung ang lahat ng inyong ginagawa ay laging may katanungan at sinasabi sa banal na Espiritu, sa ganitong paraan daw ay nag-uumpisa na kayong lumakad sa Espiritu. Kailangan na handa kayo sapagkat lagi itong labanan. Alam niyo po kung meron kayong gustong maunawaan sa spiritual, tanungin niyo po ang Lord. Mag-uumpisa na kayong lumaban. Kapag nagtanong kayo sa Lord, mag-uumpisa kayong lumaban. Kasi bakit? Ipapakita ng Lord sa inyo kung ano yung nangyayari. Minsan lang po akong nagtanong nito, Lord, ano ang nangyayari sa taong yon? Gusto kong maunawaan. Ipinaranas niya po sa akin. At matinding labanan, struggle talaga. Matinding labanan po yun. Kaya sinasabi ng mga apostol dati, di ba? Na sila ay palaging dumaranas ng paghihirap. Di ba? Kasi totoo po yun. Okay? Pero after nun, yung wisdom ng Lord ibibigay sa'yo. Matindi. Okay? Ito po ay ibinaba after nung labanan mula pa ng Monday. Ibinaba po ng Lord itong mensahe na to. Pakibasa nga po 2 Corinthians 4:7 to 12. 2 Corinthians 4:7 to 12. Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa puti, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupi. Kuminsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Sinuusik kami, ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kami nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Amen, di ba? Nakita niyo po diyan yung sinabi ni Pablo, di ba? Lahat po dito ay kayamanang spiritual. Kayo po ay nagtatanim ng spiritual things. Ano po? Yung mga ginagawa ninyo, yung pagpunta nyo dito, mga kayamanang spiritual po ang iniipon natin. Ano po? Hindi po tayo rito gumagawa lang ng wala lang. Okay? Kayamanang spiritual. Pero sabi po niya, di ba, ginaya niya sa isang palayok na gawa sa putik. Kapag gawa ka sa palayok, di ba yung ginagawang palayok, alam niyo po yon? Yung pinapaikot na ganon, di ba? Kapag merong bangas or merong mali, ano pong nangyayari doon? Ha? Di ba? Winawasak ulit yon, binibreak ulit yon, tapos imumold ulit yon. Okay? Kaya perfect lagi, di ba? Kapag naghuhulma sila ng palayok. So, ginaya po na hinalintulad niya sa isang palayok ang buhay ng naglilingkod sa Diyos. Kasi bakit? Kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, hindi naman agad na perfect tayo. Hindi naman agad na nauunawaan na natin ang salita ng Diyos. Diba? Kaya nga may level of understanding, may level of faith tayo. Okay? May level din tayo ng tawag dito, ng pagsunod sa Lord. Yung obedience natin, meron pong level sa Panginoon. Hindi pare-parehas. Ano po? At bawat level na yon, kapag kayo po ay nag-upgrade, ay dadanas talaga tayo ng testing. Dadanas kayo ng testing. Ngayon, pag nakita ni Satanas na kayo ay patatalasin ng Lord, diba? Sunod-sunod na yan, labanan. Okay? Kaya sinabi niya dito, diba? Na kuminsan kami nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa.
Diba? Kabi-kabilaan ng pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Kuminsan nababagabag, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Diba? Kahit na minsan yung labanan talagang, anong tawag dito, umaabot sa pisikal, yung lason, alam niyo po yon. Naranasan natin yan sa deliverance. Ano po? Para lang sa ganon ay talagang makita yung ginagawa ng Lord. Na ang deliverance natin ay talagang merong fruit dun sa ginagawa natin para sa Panginoon. Okay? Kasi bakit? Bakit po? Labanan po yon. Ang inyong mga care group, ang inyong mga tinuturuan, ang inyong mga disciple, labanan po yan. Tandaan nyo. Okay? Yung schedule na nga lang ng care group, di ba? Labanan na eh. Kasi bakit? Isang kaluluwa ang matututo sa salita ng Diyos. Kaya kailangan palagi kayong handa. Umalis kayo sa bahay ng puspos kayo. Okay? Kasi pagdating nyo doon, hindi nyo alam kung ano yung kakaharapin. Espiritu. Okay? Kaya yun po, napakahalaga na kayo ay malalim sa salita ng Diyos. Kasi yun yung magmumold sa inyong spiritual. Yun yung magmumold sa inyong mga gifting. Okay? Hindi po yan na yung giftings na binibigay ng Lord sa atin ay hindi lang isahan. Ano po? Kaya minsan magugulat kayo, yung isang tao marunong sa ganito, marunong din siya sa ganon. Marunong siya sa evangelism, marunong din siya sa prophetic. Okay? Kasi bakit? Sa maliit na pinagkaloob sa kanya ng Lord, ay napaglinang niya yun. Ngayon, kapag handa na siya, nadagdagan ito, bibigyan siya ulit ng Lord ng bago. Okay? Gusto niyo ba yon? Amen, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, sabi sa Korinto, di ba, lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya ang pagdating okay, kaya nag-hibernate. Pag sinabing hibernate, nagpapalakas ka. Minsan hindi ka nga palalabasin, hindi ka papalabasin ng bahay. Bakit? Para magagamit. Naabot po? Palakpakan nyo nga ang Lord. Sabi po rito, habang kami nabubuhay, lagi kami nabibingit sa kamatayan. Ano po? Ang sinasabi po rito ni Pablo ay maalang-alang kay Jesus ang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Okay? Kasi bakit po? Sa bawat labanan, alam niyo po, kaya niya sinabi dito na kapag katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi amin ang kamatayan, habang nagwawagi yung kamatayan, nagwawagi naman para sa iba. Kasi bakit po? Nagiging kagamit-gamit sa Panginoon kapag ikaw ay bakit? Makakalak banal na pagpat. Kaya sa paglilingkod po natin, napakahalaga na tayo. Lalo na po sa alam rin sa spirit. Galing-galing pa pagpumakas. And brimstone of God, at ang puta nila, pasabugin. Diba? Gagaling mag-command. Pag-uwi ng bahay, balik sa dating buhay, rest back. Ganun po ang nangyayari. Bakit? Ito pwedeng nauunawaan niyo po ba yung ginagawa ninyong nauunawaan niyo po ba? Sa circle po ng deliverance, kailangan walang ambutas. Walang natutulog, di ba? Sinasaway natin. Okay? Kaya kailangan nagpapalinis bago mag-deliverance. After mag-deliverance, nagpapalinis, nagpapapuspos.
Kasi bakit? Sumugod kayo sa isang kuta. Sumugod kayo sa Samar, Masbate, di ba? Ano sa tingin mo ang gagawin sa iyo ni Satanas? Hello? Ha? Kaya yung iba po ay nare-resbakan. Kaya yung iba may balik, may resback. Kasi bakit? Pag alis sa church, pag alis sa grupo ng deliverance, balik sa dating gawin. After po ng deliverance ng hapon, kaya tayo nagpapalakasan sa prophetic time. Kasi kailangan nyo po yun. Dahil pag uwi nyo sa bahay, hindi nyo alam kung anong plano ni Satanas. Okay? So sinasabi po ng ating isipan, ito daw po, may 3 bagay. Sa ganitong bagay po, kailangan alam ng taong nananampalataya kung ano ang sinasabi ng kanyang isip. Narinig nyo na ba ang ating isipan? Narinig nyo na ba? We believe. Narinig nyo na ito, di ba? Tinuro yan last Friday ni Prophet Mark. The power of the renewing of your mind. May kapangyarihan po kapag ang inyong mga isipan ay na-renewed ng salita ng Lord. Na-transform ng salita ng Panginoon. Kasi bakit? Alamin natin. Sa ganitong bagay po, kailangan ang isang nananampalataya daw po ay alam niya kung ano ang sinasabi ng isip niya. Sinasabi ng isip niya, sinasabi ng kaaway, at ang sinasabi ng Panginoon. Okay? So, 3 bagay po ito. Sinasabi ng isip mo, ng kaaway, at ng Panginoon. So, ang 3 bagay daw po na ito ay kailangang napapaghiwalay ninyo. Kaya po yung iba, di ba, sabi ng Lord sa akin. Sabi ng Lord, ganito daw. Yung pala, isipan niya lang. Di ba? Okay po? Ngayon, kailangan alam nyo rin po kung ano yung mga inisip nyo. Ano? Para pagdating na sinabi ni Satanas sa'yo, kanina nga nagsinungaling ka eh. Alam mo dapat kung ano yung mga inisip mo kanina. Alam mo dapat kung ano yung mga sinabi mo kanina. Ha? Di ba? Para na sa gano'n, pagdating ng bubulong din sa'yo si Satanas, alam mo. Ha? Kailangan na, nandidistinguish nyo na po yun, yung 3 yun. Sa estado natin, sa deliverance, kailangan as much as possible, alam nyo na kung ano yung bulong ng kaaway, bulong ng Lord, at ang sarili ninyong isipan. Okay? Hindi po siya madali, kasi transition yon. Hindi siya madali, lalo na nung mayroon pa tayong mga Nepalite sa isip. Hindi siya madali, kasi talagang magulo sila. Diba? Minsan nga nag-uusap pa yung isip mo, tsaka yung kaaway. Nagkukonnive pa sila. Diba? Totoo? Yung isip mo, nag-agree pa dun sa plano ng kaaway. Diba? Hindi kanya hindi naman totoo yung Diyos mo. Nasaan yung Diyos mo ngayon? Di ba? Ginagano. Oo nga, baka kasi makasalanan ako. Naloko na. Di ba? Na-deceive na. Kaya mahalaga, na kayo ay araw-araw nakikipag-usap sa Diyos. Mahalaga na kayo ay nananalangin sa Espiritu. Kasi bakit po? Para lang sa ganun, makilala nyo yung boses ng Lord. Kapag kilala mo yung totoong boses ng Lord, kahit magkunwari si Satanas na siya si Holy Spirit, hindi kanya maluloko. Sa isang pera po, para malaman nyo ang peke na pera, alamin mo yung qualities ng totoong pera. Kaya kapag kilala mo ang Diyos mo, kilala mo yung lagi mong kausap na Diyos, na banal na spirito, kapag niloko ka ni Satanas, hindi naman po lumalapit sa Satanas na hindi naman bumubulong sa Satanas na parang demonyo, di ba? Ha? Ano ba sasabihin sa'yo? Lin, humayo ka. May ganun bang boses si Wala, di ba? Napakamalumanay din yan. Parang lang din siyang hangin. Sinasabi ko po sa inyo. Kasi deceiving siya. Okay? Kaya nga naloko niya si Eva. Diba? Malalaman niyo po na ang Lord ang kausap ninyo kasi bakit? Ha? Sa puso siya nangungusap. Pag merong kudlit sa puso mo, may iba yung pakiramdam mo kapag siya ang kausap mo. Alam mo na siya ang Panginoon mo.
Pero kapag kaaway ang kausap mo, alam mo kung ano yung nararamdaman mo. Naiirita yung espiritu mo sa kanya. Diba? Okay? Pinapadali ng Lord sa inyo ang mga bagay na ito para na sa ganon, mabilis kayo umalagwa. Okay? Sinasabi ng kaaway. So ano po yung sinasabi ng isipan natin? Kailangan daw po, kilala nyo yung mga, kung ano, alam ninyo kung ano yung sinasabi ng isipan ninyo. Ito po yung mga bagay na iniisip ninyo. Yung mga naglalaro sa isipan nyo, yan po yun, ano po? Mga pansarili ang mga bagay na ito. Karaniwang sumasagot sa desire ng tao. Dito nakikita ang inyong mga motibo. Diba? Sabi ng pastor, pumunta na kayo sa silangan. Magano na kayo. Diba? Ay, ano ba yun? Ikita yun. Sabi, magpaalam ka sa Lord. Nagpaalam kay Ate Lynn, pambihira. Okay? So, yun po. Kailangan alam nyo kung ano yung nasa isipan ninyo, ha? Alam natin kung ano yung tumatakbo sa isipan natin. At alam nyo rin po kung ano yung kasalanan na nagagawa ng isipan ninyo. Para nang sa ganon, mapapasabog nyo kung ano yung demons na nakikreate ninyo. Ginagawa nyo po ba yon? May nakita ko magandang babae, sexy. Diba, mga lalaki? Ha? Ang sexy na. Diba? With will. Ano ba yan? Hindi tayo marunong na mami. With will. Diba? Alam mo na kagad. Last of the eye na yun. Diba? Mag-ano ka na kagad. It's not the born for demons in Jesus' name. Para sa chapter lahat. Diba? Alam mo dapat. Kasi iniisip mo na yon. Eh, sa isip pa lang kasalanan na, di ba? Okay? Naunawaan niyo po? Ha? Kaya pag meron naglalaro sa isipan ninyo, ay magulo yung isip nyo, alam niyo po yon? Tigilan nyo na. Tigilan nyo pong mag-isip. Yun lang yun. At magbasa kayo ng Biblia. Pag naguguluhan na kayo at nalilito na kayo, huminto na kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Yun lang po yun. Okay? Minsan, nanggugulo pa nga sa pandinig mo eh. Ang dami pa, di ba? Hindi, Lord, hindi. Kaya balik ka sa Bible. Doon ka makipag-usap sa Lord. Doon ka makinig sa Panginoon. Okay? Lalo kapag matinding labanan po, huwag kayong magre-rely sa naririnig ninyo audible, ha? O kaya doon sa, minsan nga kahit na mga leaders na yung nagsasalita sa iyo eh. Di ba? Kasi maraming demonic advice. Maraming ginagamit si Satanas na mga bibig para ipatawid sa iyo yung maling impormasyon. Ha? Okay? Natututo ba tayo? Yes. Sinasabi ng kaaway, ayan. So, kailangan po mga bagay na ito ay palaging inilalayo kayo sa layunin ng Panginoon. Kapag sa kaaway po, madali lang naman. Madali lang malaman kapag kaaway yung may gawa nun. Alam niyo po? Kasi bakit? Kapag inilalayo niya kayo sa gawain ng Diyos, inilalayo niya kayo sa relasyon niyo sa Lord, sa kaaway po yun. Madali lang. Diba po? Kasi hindi naman niya tayo ma-demonize agad eh. Lalo na tayo na nagdi-deliverance, ano? Hindi niya tayo agad-agad mape-penetrate. Diba? Kasi bakit? Unang-una may mga anghel ng Diyos tayo. Nananalangin tayo. Marunong na tayong manalangin. Marunong na tayong mag-deliverance. Alam mo ang gagawin lang sa'yo ng kaaway kung ano? Alam niyo po? I-disconnect kayo. Yun lang po ang gagawin niya. Kasi bakit? I-disconnect kayo sa Lord. Pag na-disconnect ka na kasi, diba? Tatamarin ka ng magbasa ng Bible. Tatamarin ka ng mag-pray. Kaya kapag tinatamad ka ng mag-pray, humanda ka na. Baka meron ng atake sa iyo. Hindi mo pa namamalayan. Ha? Kapag isang buong araw, hindi ka nagbabasa ng Biblia, manginig ka na. Okay? So, kailangan alam niyo po yon. Alam niyo po yung mga bagay na yon. Ano po? Sinasabi ng Panginoon, number 3, kaya mahalaga na ang bawat isa sa inyo ay mag-umpisa sa salita ng Diyos. Sapagkat upang maunawaan ng tao, unang nauunawaan ng tao ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng konfirmasyon sa Biblia.
Dito karaniwang nadadaya ang Kristiyano sapagkat ang kaaway ay ginagamit din ng salita ng Diyos para kayo ay lansihin sa mga katuruan. So napakahalaga po na talagang rooted ang inyong pananampalataya sa salita ng Diyos sapagkat doon nyo po unang maririnig ang Diyos. Sa Bible po talaga. Ha? Sa Bible po. Hindi naman agad na talagang matalas tayo. Sa Biblia po. Kaya nga, di ba, napakadali kapag sa mga, di ba, bagong Kristyano, bubuklatin lang na gano'n. Ang bilis, di ba? Di ba? Nung una tayo, gano'n, di ba? Pabuksan lang, Lord, gusto po kitang makausap, Lord. Lord, ano pong message mo sa akin sa araw na to? Bubuksan mo lang gano'n, no? Di ba? Amazed na amazed tayo. Ang galing! Nangusap sa akin ng Lord, kapatid, di ba? Sabi niya sa ganito, ito. Pero pansinin niyo po, pagka dumatagal-tagal na kayo, kailangan niyong maghintay. Di ba? Hihintayin mo talaga. Lord, naghihintay pa rin po ako. Di ba? Okay? Sabi po ng Panginoon, para hindi tayo madaya, kailangan talagang kilalang kilala natin siya. At ang mga salita niya ay talagang isa buhay natin, isa puso, isa isip. Ha? So sabi po ng Panginoon, ngunit kung ang isang lingkod ng Panginoon ay kilala niya ang tinig ng Diyos, number 1, sa pamamagitan ng nakikinig na puso, number 2, discerning heart, siya ay mayroong malalim na relasyon sa Panginoon, number 3, hindi madaling madaya ang isang lingkod ng Diyos. Bagkus lalong tatalas at titibay ang isang lingkod upang makapagpatuloy sa paglakad sa banal na Espiritu. Pakibasa nga po 1 Corinthians 4, 16 to 18. 1 Corinthians 4, 16 to 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay mabubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen, di ba? So, himayin po natin ito, 1 Corinthians 4, 16 to 18. Ano po? Hindi tayo nasisiraan ng loob, di ba? Sinong nasiraan na ng loob? Walang nasisiraan na loob ng mga lingkod ng Diyos. Ha? Manghihina man tayo, yung physical body natin minsan nanghihina. Kasi bakit po? Ha? Nanghihina talaga tayo kasi bakit po? Iba yung energy sa spiritual realm kaysa po sa physical. Kaya po kapag deliverance, mahalaga na nagpapapuspos tayo ulit after. Kasi bakit po? Iba po yung energy sa spiritual kapag kayo ay pumapasok sa spiritual realm. Iba po yun. Kaya di ba parang nadidrain tayo after ng deliverance. Okay, ang flesh po natin ay talagang humihina, every after ng deliverance, pero ang ating espiritu ay malakas. Lumalakas. Okay? So sabi po rito, ang bahagyang panandaliang kapighatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So, pag nagtagumpay naman ng mga deliverance, ang saya, di ba? Ang saya. Yung isang tao na nakalaya mula sa oppression, di ba? Mula sa kung ano-anong mga demonyo na umatake sa kanya, afterwards, di ba? Makikita mo yung kanyang growth, at ang nakatingin sa inyo. Kaya minsan nakala nyo, nakatingin lang kami sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Pogi kayo at magaganda kayo. Huwag nyo pong ma-misinterpret yung aming mga tingin sa inyo. Kayo po ay ini-scan namin sa spiritual. Ha?
Di po kami nagkakagusto sa inyo or ano, wag niyo pong bibigyan ng mga malisya yung paningin ng mga propeta sa inyo, ha? Ano po? Baka mamaya nakita niyo lang si Kuya Mark nakatitig sa inyo, kinikilig na kayo. Ha, mga youth. Ano? Akala na may crush na sa kanya si Kuya Mark. Okay? Hindi niyo po alam, we watch over your soul. Binabantayan namin ang inyong mga kaluluwa. Kung merong mga pag-atake. Okay? So ito po ang tandaan nyo bilang isang kongregasyon tayo, ano po, kapag ang mga core leaders ay merong mga laban, merong mga sakit, merong mga problema na mabibigat, merong mga struggle sa buhay, manalangin na kayong mabuhay. Kasi bakit? Po sila, tayo, full congregation. Bigla ba kayo? Labanan ba to? Ha? Totoo po yung sinasabi ko. Sa mga ipinaranas po ng Lord sa atin mula noong last year pa na mga labanan. Ha? Kaya mayroong bagong tinuro ang Lord na weapon. The wind of the Spirit. Yeah. Tinuro lang po niya ito nung Monday. Hindi, may mga time po kasi na hindi namin makita. Ang mga propeta hindi nakikita kung sino yung mga kalaban. Yun, i-command nyo yun, ha? Mga prophets, i-command natin yun. Lord, by the wind of the Spirit, dalhin mo ako sa lugar kung saan makikita ko ang lahat ng kalaban ko. Bago po yun. Bagong weapon, ano po, mga bago yon na mga tinuturo ng Panginoon sa atin at pinapatalas ang bawat isa sa atin. Okay? Kasi sabi ko sa Lord nung Monday talaga, Lord, ayoko nang maulit yung dati. Ayoko nang maulit yung ganon na parang sasadsad kami na lang bibigay. Ayoko na ng ganon, Lord. Huwag mo nang iparanas. Huwag mong hayaan na maranasan. Ganon lang po yung prayer ko. So, glory to God kasi ano po, no? Pinapakita natin yung mga skill away. Yung mga taktika ng tao. Okay? Ready na ba kayo? Ready na kayo talaga? Ha? Ready na kayo? Kumbaga po sa eroplano, tayo ay nasa estado ng pag-take off. Alam niyo po yan? Alam niyo po ba yon? Ha? Panandalian lamang po, ano, yung mga pagsubok sa atin, panandalian lamang po yon. At lahat ng yon ay malalampasan natin. Lahat ng yon ma-overcome natin. Gaya ng si Jesus ay in-overcome niya yon lahat. The battle is the Lord, di ba? Pero kailangan lang ng Lord ng vessel na katulad natin upang sa ganon ay maideklara dito sa mundo kasi ang inaatake ng mga kaaway, taga-mundo. Okay? Naunawaan niyo po? Kaya kailangan din ng vessel ng Lord. Kung ang kaaway, meron silang mga vessel para ideklara nila yung mga lason patungo sa inyo, ang Panginoon, kailangan din po niya ng vessel para nang ganon ay makumand natin yung mga angel of the Lord. Okay? Kasi sila ay spirit, sila ay illegal dito. Okay? Kaya handa na ba kayo magpagamit sa Panginoon? Handa na ba tayong lumakad sa banal na spirito? Ready na? Sige, tayo na tayong lahat. Ang sabi ng Panginoon, ipanalangin natin yung kahandaan ng bawat isa.